magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po ang bawat isa ngayong gabi sa ating gawain. Ito po ang TCFC Sunday Evening Online Worship Service. Ang tema po natin ngayon ay pagpapatuloy pa rin ng tema noong nakaraang buwan, which is yung what we believe o mga bagay na ating pong pinaniniwalaan. At nasa ikasiyam na po tayo na bahagi. At ang sabi po dito, naniniwala ang TCFC sa pagpatuloy upang masunod ang kautusan ng Panginoong Hesus para sa lahat ng mga tagasunod at mananampalataya ni Kristo. Ang isa po sa mga pinag-uutos ng ating Panginoong Hesus ay walang iba kundi sundin ang kanyang mga utos ng lahat ng mga tagasunod niya. So gaano nga po ba kahalaga na bilang isang nananalig, nananampalataya, bilang isang Kristiyano na sinusunod po natin ang mga utos ng ating pong Diyos na buhay. At yan po ang ating pong titingnan, pag-aaralan mula sa salita ng Diyos. Binigyan ko po ng title na Walk in Obedience to God. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magpasalamat sa pananalangin natin ngayong gabi. Dakila, mabuti at tapat na Diyos. Walang hanggan, papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat ang aming pong handog sa iyo sa mga oras na to. Sa pagising pa lang namin sa umaga, kabutihan mo na Panginoon ang siya mong ipinararanas sa bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang dahilan kung bakit kami ngayon ay naririto. May lakas, may buhay. Kaya naman Panginoon, patuloy na pasasalamat ang handog namin sa iyo ngayong gabi. Sa amin pong pagdulog sa iyong harapan, aming Diyos. Ano man pong karumihan, ano man pong pagkakasala, pagkukulang na aming nagawa sa aming isip, sa aming pananalita, sa aming ikinilos, iginawi, ito man po ay aming pinagbalakan na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo po kami. At patuloy, O Diyos, na kami po ay paging dapatin mo sa iyong harapan. Sabi mo sa iyong mga salita, kami ay lumapit sa iyo, humingi ng tawad, at ikaw ay tapat na Diyos na handang magpatawad sa lahat ng sa iyo ay lalapit. Kaya ngayong gabi, Panginoon, lumalapit kami, naninikluhod kami sa mga oras na to. Patawarin mo po kami, Panginoon, at muli, papanumbalikin mo ang aming ugnayan sa iyo, O Diyos, upang sa gayon maging malakas, maliwanag ang tinig ng banal na Espiritu sa amin ngayong gabi. At sa amin pong pag-aaralan, Panginoon, naway maging malinaw ang iyo pong mga salita sa buhay namin. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, ng karunungan, Panginoon, upang ito po ay aming maunawaan at maisabuhay namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Sapagkat napakahalaga na yung mga salita mo, yung aming maging sandigan at gabay sa mundong ito. Patuloy, Panginoon, na sa iyo namin itinataas ang gawain ito at ikaw na po ang siyang manguna. Let your Holy Spirit teach us, guide us, be with us, and correct us. Salamat po sa kaunawaan na iyong pinagkaloob na sa amin. Thank you, God, ang lahat ng ito, aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong kunin ang ating mga Biblia at atin pong buksan sa Aklat ng Mateo, Kabanata 28, Talatang 20. Ito po yung bibigyan natin ng pansin ngayong gabi. Ang sabi po dito, at turuang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo.
tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang nag-uusap po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay naganap noong siya po ay muling nabuhay. After na siya po ay 3 araw na patay. Siya po ay nagpakita sa mga alagad upang sabihin itong mga pananalitang ito. Ito po yung tinatawag na Great Commission na ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanyang 12 alagad. Ang sabi po noon sa verse 19 na humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ngayon po, yung verse 20, ito po yung bibigyan natin ng pahalaga ay ang turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. So, hindi lang po ito iniutos ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga alagad, sa kanyang 12 alagad lamang, kundi ito rin po ay inuutos sa atin sa lahat ng mga nakipag-isa, sa lahat ng mga nananampalataya, sa lahat ng mga Kristiyano na sumusunod sa ating pong Panginoong Hesus, na atin pong ipamalita ang mabuting balita o yung gospel. Ipamalita natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa lahat ng tao. Sa kaibigan man natin yan, o sa kung sino pa man, dapat po nating ipamalita si Kristo na siya po ay ating Panginoon at tagapagligtas. At kung doon po ay kinilala po ng ating siniran ng Word of God patungkol kay Kristo, ay tinanggap po nila si Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas, ay atin din po silang babautismuhan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. At hindi lang po yun doon nagtatapos, mga kapatid, kundi ang mahalaga pa rin po ay dapat na tinuturuan po natin silang sumunod sa mga ipinag-uutos ng ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat ang obedience o pagsunod sa Diyos ay napakahalagang bagay at ito po yung pangunahing tema sa Biblia. So ano nga po ba ang ibig sabihin ng obedience o pagsunod? Ang sabi po dito, ang pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan ng pakikinig, pagtitiwala, pagpapasakop, pagsuko sa Diyos at sa kanyang mga salita. Sa makatwid po, ang pagsunod po natin sa ating Diyos ay ang paghahanay ng ating kalooban sa kalooban niya, o yung pag-align natin ng ating kalooban o pagpapasakop natin sa kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ginagawa rin po natin na ay yung ipinagagawa na sa atin ng Diyos. Hindi na yung sarili nating kagustuhan, yung tampok sa buhay natin, kundi ang nais na natin masunod ay yung kung ano ang inuutos sa atin ng Diyos. Ano po? At tayo po ay ganap na nagpapasakop, ganap na sumusuko sa otoridad ng ating Diyos na buhay, at ibinabatay natin ang ating mga desisyon at ang ating mga kilos at aksyon ayon sa salita po ng ating pong Diyos. Napakahalaga po sa Diyos ang pagsunod. At ang best example po natin o best model po natin ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Siya po yung the best model ng pagsunod, sapagkat nang ang ating pong Panginoong Hesus ay bumaba dito sa lupa, siya ay nagkatawang tao. Ang lahat po ng kanyang ginawa
ang lahat po ng kanyang sinabi ay iyon lamang bagay na ipinagagawa at ipinasasabi sa kanya ng Ama na gawin niya. Ang sabi po sa Juan 8:28 hanggang 29, kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginawa sa ganang sarili ko, lamang nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. 29. At kasama ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Ang sabi din po sa Lucas 22:42, Ama, wika ng Panginoong Hesus, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayunmay huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ipinapakita po ng mga talatang ating binasa ngayon yung tunay na pagsunod ng ating pong Panginoong Hesukristo sa ating pong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang laging nasa o laging nais at laman ng puso ng ating Panginoong Hesus ay walang iba kundi masunod ang kalooban ng ating pong Diyos Ama. Ito rin po ang sinasabi sa atin ng ating pong Panginoong Hesus sa lahat ng mga nakipag-isa sa Kanya. Na ang sundin ay ang halimbawa ni Kristo sa pagsunod sa utos ng Ama. Gayon din po, sundin po natin ang iniuutos ng ating Panginoong Hesus sa atin. So bakit nga po ba ang obedience o pagsunod ay sa ating pong Diyos at sa kanyang mga utos ay mahalaga? Bakit nga po ba? Dahil sabi po, number 1 point, obedience to God's commandments is an expression of our love for Him. Ang pagsunod sa Diyos, sa mga utos ng ating Diyos, ay pagpapahayag ng pagmamahal natin sa Kanya. Ang sabi po sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sabi din po sa unang Juan, Kabanata 5, talatang 3, sapagkat ang taong umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Malinaw po dito na sinasabi sa ating mga binasang talata na ang pagsunod at pagtupad sa mga utos ng ating pong Diyos ay ang ating paraan ng pagpapakita ng pagmamahal natin sa Kanya. So, ibig sabihin po, kapag hindi po natin sinusunod ang utos ng Panginoon, ay patunay lamang po na hindi natin siya minamahal at hindi natin kinikilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Dahil sabi sa unang Juan 2:3-4, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ang ibig sabihin, kapag sinusunod ng isang nakipag-isa kay Kristo, yung mga utos ng Diyos, ay siya ay may ugnayan at siya ay may relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. Na kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos, ang isa sa kanyang mga utos ay mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat
with all your heart, with all your might, with all your soul. So kapag sinunod po natin na mahalin ang Diyos, ay ito po ay nagpapatunay na talagang minamahal po natin ang ating pong Diyos sa ating mga buhay. So paano nga po ba natin maiibig ang Diyos sa pamamagitan po ng kung ano po yung ginagawa natin sa ating kapwa? Ay iyon po yung pagmamahal na ibinibigay po natin sa atin pong Diyos. Ano po? Yun po. So, obedience to God is demonstrate our love for our God. Ano? Number 2, obedience to God demonstrates faith. So, ang pagsunod daw po sa ating pong Diyos o sa ating Panginoon ay nagpapakita ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Katulad na lamang po ni Noe sa Old Testament, nang siya po ay binalaan ng Diyos patungkol sa gagawing paglilipol ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng pagbaha o magkakaroon ng pagbaha sa kanilang lugar dahil itong mga taong ito ay sukdulan ang kanilang kasamaan. So binilinan po ng Diyos na makapangyarihan si Noe na gumawa ng daong para si Noe at ang kanyang buong sambahayan ay maligtas, kasama na yung mga hayop na sinabi ng Diyos na isama nila doon sa loob ng barko. Yung mga 2 pares ng mga hayop na gumagapang at lumilipad. So dito po ay bagamat po si Noe ay siya po'y pinagtatawanan ng mga tao na bakit daw siya gumagawa ng arko wala namang sakunang magaganap. Bagamat siya'y pinagtawanan, kinutya, pero si Noe po ay nagpatuloy at ginawa niya yung iniutos sa kanya ng Diyos. So kahit hindi alam ni Noe na mangyayari ba yon o hindi, pero sinunod niya yung sinabi ng Diyos na makapangyarihan. At iyon po, naganap nga po yung pagbaha, malawakang pagbaha na inabot ng 40 days. At sila lamang ng kanyang buong sambahayan at yung mga hayop na sinabi ng Diyos na dalhin, na ipasok dun sa daong, ay yun lamang po yung mga nakaligtas. So dahil sa pagsunod ni Noe sa Diyos, ay siya at ang kanyang buong sambahayan ay naligtas. At maging si Abraham din po, nang siya po ay sinabihan ng Diyos na si Isaac ay kanyang ialay sa Diyos. So hindi po nagdalawang isip itong si Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal niyang anak na walang iba kundi si Isaac. So dito po nakita ng Diyos yung pagiging masunurin ni Abraham, na bagamat ito po yung pinakamamahal niyang anak, pero mas binigyan niya ng pahalaga yung kung ano yung ipinag-uutos sa kanya ng Diyos. Nakita ng Diyos yung katapatan, yung pagsunod ni Abraham sa kanyang utos na ihain si Isaac. At dahil dito ay sabi ng Diyos, wag nang saktan si Isaac, kundi may ibinigay ang Diyos na isang hayop na para maging alay noong time na yun. So di ba po, kapag po talaga natin sinusunod ang ating pong Diyos, kahit hindi man po natin alam yung kahihinatnan nung pagsunod natin ngayon, pero sumunod pa rin tayo, hindi naman po tayo ipapahamak ng Diyos. Nakita po natin ang ginawang pagliligtas ng Diyos. Di ba po? So sa atin po ngayon, yun din po ang sinasabi sa atin, na kapag po tayo ay sumusunod
sa ipinag-uutos ng ating pong Diyos, sinasabi sa atin na ito po ay katunayan, nagpapakita ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating pong Diyos. So, ang ating pagsunod ay nagpapakita sa Diyos na tayo ay nagtitiwala. At ito'y ituturing na katibayan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ano pa po? Number 3, obedience is better than sacrifice. Ang sabi po sa unang Samuel 15:22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. So ang talatang ito po ay nagpapaalala sa atin na ang pagsunod ay higit na mahalaga sa Diyos kaysa sa mga offering natin, sa mga tithes natin, sa mga handog natin at mga panlabas na pagpapakita ng devotion natin o devotion natin sa ating pong Diyos. Bagkus, ang tunay po na pagsunod sa Diyos ay nagmumula sa humble and surrendered heart. Sa pagsunod po sa Diyos, ang tinitignan po ng Diyos ay yung ating mga puso na mapagpakumbaba, ating mga puso na nakasurrender sa kalooban ng Diyos na buhay sa bawat isa sa atin. Ito po yung mahalaga. Hindi po yung mga hain natin, mga offerings natin, hindi po yan yung mahalaga. Ang mahalaga po sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay kung tunay nga ba tayong sumusunod sa Kanyang mga utos. Ano pa po? God rewards obedience. Pinagpapala at ginagantimpalaan ng Diyos ang mga pagsunod. Ang sabi po sa Genesis 22:18, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Sabi din po ni Jesus sa Lucas 11:28, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. So, napakahalaga po bilang tayo po ay kumikilala, nananampalataya at tagasunod ni Kristo, ay hindi lang po tayo basta nakikinig ng salita ng Diyos, kundi ito po ay ating ipinamumuhay sa ating mga buhay. Dahil kung ito'y isinasabuhay at atin pong tinutupad, sinusunod ang salita ng Diyos, ay tayo po mismo, mga kapatid, ang magbe-benefit nito. Katulad na lamang, ang sabi po sa salita ng Diyos, love your enemy. Isa po ito sa mga utos ng ating pong Diyos na makapangyarihan. Pero may pagkakataon po sa buhay nyo na yung pong kapwa nyo ay nakagawa ng matinding pagkakasala sa iyo. So bilang ikaw ay tagasunod at nananampalataya kay Kristo, tunay na tagasunod at nananampalataya kay Kristo, kahit gaano man katindi ang nagawang kasalanan sa iyo ng iyong kapwa, ay magagawa mo siyang patawarin. Magagawa mong mapanumbalik ang inyong dating relasyon. Dahil sa pagpapatawad po natin iyon, 'di ba? Kapag sinunod po natin yung salita ng Diyos na love your enemy, forgive doon sa mga lahat ng mga taong nakagawa ng hindi maganda sa iyo, ay unang-una ang magbe-benefit po nito ay tayo. Dahil kapag po tayo ay nagpatawad sa ating kapwa, tayo po ay magkakaroon ng peace
of mind. Dahil sa puso po natin, wala tayong kinikimkim na galit o kaya sama ng loob sa kanila. Yung puso mo ay walang galit, walang hinanakit sa kanila. Pangalawa po, ang benefit po nito ay sa pagpapatawad po natin sa kapwa natin na nagkasala sa atin. Kapag pinatawad po natin sila, tayo rin po ay patatawarin ng ating Diyos Ama sa lahat ng ating mga pagkakasala, pagsalansang na nagagawa sa Kanya. Napakahalaga na sinusunod ng isang mananampalataya, tagasunod ni Kristo, ang mga utos ng Panginoon. Sapagkat ito po ay nagpapatunay lang na tayo po ay nagmamahal, na tayo po ay may pananampalataya, na tayo po ay nagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan. Kung paano ang best example po natin sa pagsunod ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Ay siya po yung gayahin natin. Siya po yung i-imitate natin sa pagsunod natin sa mga utos niya sa atin. Dahil kung ang pagsunod po ay nagbubunga po ng gantimpala o ng reward, kabaligtaran naman po kung hindi po tayo susunod o tayo po ay susuway sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Diyos, ay kapahamakan po ang naghihintay sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Lumang Tipan sa Leviticus 26:14-16, ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuparin ang mga utos ko, kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang ginawa kong kasunduan sa inyo, padadalhan ko kayo ng mga sakuna, makakaranas kayo ng matitinding sakit na magpapalabo ng inyong mga mata at magpapahina ng inyong katawan. Hindi ninyo makakain ang pinagpaguran nyo o pinagpagalan ninyo sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. So sa Old Testament po ito na sinabi sa bayang Israel na kung hindi sila susunod at magpapatuloy na susuway sa ipinag-uutos ng Diyos, ay maraming sakuna, maraming kapahamakan ang kanilang mararanasan. At iyon din po ang sinasabi sa bawat isa sa atin ngayong gabi, na kung hindi po tayo susunod, kung tayo ay patuloy na susuway sa mga ipinag-uutos ng Diyos, ay kapahamakan po ang ating pong kasasapitan. Kung paano pong si Adan na hindi po siya sumunod sa ipinag-utos sa kanila ng Diyos na huwag kakainin yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama, ay hindi po nila sinunod at naging bunga po nito ay kasalanan at kamatayan, na sila po ay nahiwalay sa Diyos. Pinaalis po sila sa Garden of Eden ng atin pong Diyos. So sa atin po ngayon, sa atin din pong pagsuway, sa atin pong hindi pagsunod sa utos ng Diyos, ang kasasapitan din po natin ay kamatayan, ay kapahamakan. Sa atin ngayon, kung tayo ay susuway at hindi susunod sa Diyos, mararanasan po natin ang puot ng Diyos doon sa dagatang apoy. Kahit na sabihin po natin na tayo ay nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos, kung yung salita ng Diyos ay hindi po natin sinusunod, ay hindi po natin binibigyan ng pansin at pahalaga sa ating buhay, ay ito po'y walang kabuluhan.
Ito po ay ang magiging bunga nito, magiging dulo nito, ay tayo po ay mapapahamak doon sa dagatang apoy. Pagkat sa lahat ng mga susuway at hindi susunod, poot ng Diyos ang mararanasan doon sa buhay na walang hanggan sa impyerno, kung saan nandoon magngangalit ang ngipin dahil sa panghihinayang na sana pala narinig ko na ang salita ng Diyos. Dapat pala ito po'y aking sinunod, aking ini-apply sa aking buhay upang ako ay maligtas sa ganitong kapahamakan. Huwag po sana tayong maging katulad ng iba na nagsasabing sila po ay Kristiyano, pero pagdating ng panahon sa pagharap natin sa hukuman ng Diyos ay ang sabihin sa atin, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kahit sabihin natin na naghayag pa kami, Panginoon, ng salita ng Diyos at maging nagpalayas pa kami ng mga masasamang espiritu. Pero hindi naman talaga tayo tunay na sumusunod at kumikilala sa ating pong Panginoong Hesus, ay kapahamakan talaga ang ating pong kasasapitan. Nasa sa atin po ang pagpili, mga kapatid. Kung ang nais po ba natin ay tayo'y sumunod sa Panginoon na yung kanyang mga utos, ang kanyang mga salita ay atin pong ilalagay sa ating mga puso, atin pong isa sa buhay, atin pong ia-apply sa pang-araw-araw nating buhay, ay makasisiguro po tayo ng kaligtasan ang ating kakamtin. At magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kapiling ang Diyos, kapiling ang Panginoong Hesus, kapiling ang banal na Espiritu. O, kaya naman, ang ating pong pipiliin ay yung tayo po ay sumuway sa mga ipinag-uutos ng Diyos, na ang dulo nito ay kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy, pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, ang nais po ng Diyos ay mapili natin na tayo ay patuloy na sumunod, na piliin natin patuloy na ang kalooban, ang mga salita ng Diyos ay atin pong masunod sa buhay natin. Pero magagawa lamang po natin yan, hindi pa rin sa sarili nating lakas, kundi sa tulong at paggabay ng banal na Espiritu. Kaya araw-araw, maya't maya po nating hingin ang tulong ng banal na Espiritu upang masunod natin ang ating inuutos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, which is sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Kaya mga kapatid, sa paglakad po natin sa ating pananampalataya, mahalaga na kung talagang tunay po tayong kumikilala, tagasunod ni Kristo, ay atin pong binibigyan ng pansin, binibigyan ng pahalaga, at higit sa lahat, sinusunod ang utos o yung mga salita ng Diyos sa ating mga buhay. Nasa sa atin na po yan. Kung ano po ang pipiliin natin. Malaya po tayong pumili kung alin po doon. Pero ang nais ng Diyos, patuloy na mapili natin ang sumunod sa kanyang mga salita, ang sumunod sa kanyang kalooban at sa kanyang mga utos. Salamat po aming Diyos sa iyong mga salita na nahayag na kami bilang kumikilala at nananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami na lumakad ng may pagsunod sa iyo, O Diyos. Sapagkat kung walang pagsunod sa iyo, O Diyos, ang dulo nito ay kapahamakan at kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapili namin na
patuloy na sumunod sa iyo, patuloy na yung mga salita mo ay lagi naming i-apply sa buhay namin araw-araw. Lord, help us. Hindi po namin to kaya sa ganang sarili namin. Kung paanong hindi po lumakad ang Panginoong Hesukristo sa ganang sarili niya, kundi sa paglakad niya nung narito siya sa mundong ito, ay sinunod yung kalooban niya. Kalooban mo, Ama, sa buhay niya. Ganun din po ang amin pong hiling sa mga oras na to, na tulungan mo kami, Panginoon, na sa paglakad namin sa pananampalataya sa iyo, ang kalooban mo ang aming masunod at magawa sa buhay ng bawat isang nananampalataya sa iyo. Salamat sa patuloy na pagpapaalala sa amin na napakahalaga na ang iyong mga salita ay gawin naming prioridad, pinaka-prioridad sa aming mga buhay. Sapagkat ang iyong salita, ang aming matibay na sandigan na kailanman ay hindi masisira, hindi mawawala. Bagkus ito po yung mananatili na mapanghahawakan namin magpakailanman. Help us, Lord, na yung pong mga salita mo ay aming itago sa aming mga puso upang kami, Panginoon, sa paglakad namin sa pananampalataya sa iyo ay hindi po kami magkasala laban sa iyo. Tulungan mo kami na yung mga utos mo, yung mga salita mo ay masunod namin sa buhay namin. At kapag, Panginoon, nakakaranas kami ng mga pagsubok ng buhay, laging mga salita mo ang maging sandigan at gabay namin sa mundong ito. Patuloy na samahan mo kami, pangunahan mo kami, patnubayan mo kami, O Diyos, sa aming mga buhay. At sa gabing ito, Panginoon, patuloy din po na amin pong itinataas ang amin pong TCFC building, na ngayon po, Panginoon, ay marami pa rin pong pangangailangan. Kung ano man po ito, Panginoon, mga permit, mga gamit sa loob ng church. Lord, we entrust everything in your hands, Lord. Sapagkat sa simula pa lang, Panginoon, ng pagpapatayo ng aming pong church, ikaw na po, O Diyos, ang siyang nagbigay, ang siyang tumugon sa pangailangan namin. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa na tunay na nagmamahal sa iyo ay bigyan mo po kami ng desire, ng pagnanasa, ng kakayahan na maging kabahagi ng pangangailangan pa ng aming pong church, na maging kabahagi kami na matugunan ang pangangailangan ng aming church. Salamat po maging sa pamunuan po ng aming pong church, sa pangunguna po ng aming head pastor na si Pastor Boy, kasama po ng mga iba pang mga pastor, mga elders, mga board of trustees, Panginoon, mga workers, O God, Ama, pangunahan mo po sila, O Diyos. Bigyan niyo po sila ng wisdom, ng knowledge, ng discernment, O God, upang ang mapili nila, ang magawa nilang desisyon ay ayon sa iyong mga salita at ayon sa iyong kalooban. Ingatan niyo po sila sa bawat araw ng kanilang buhay, at higit sa lahat, iiwas niyo po sila sa gawa ng kaaway, Panginoon, sa tukso ng kaaway na siyang pwedeng magpahiwalay sa kanila sa iyo, Panginoon. Ingatan niyo po ang kanilang pananampalataya. Patuloy na palakasin, patatagin mo po sila, Panginoon, lalo na po yung kanilang faith sa iyo, O Diyos. Maging sa mga kapwa po namin mananampalataya na may iba't iba pong pinagdaraanan sa mga oras na to, sa sakit man po, Panginoon, o sa mga pangangailangang pinansyal, Lord, tinataas po namin ang bawat isa sa inyo, ang kapayapaan, ang kalakasan, ang kagalakan na nagbubuhat sa iyo ay patuloy mong ibuhos sa bawat isa. Na habang sila ay dumaraan sa mga pagsubok, makita nila kung gaano kakabuti sa kanilang mga buhay, na hanggang sa ngayon, Panginoon, ikaw pa rin yung Diyos na sa kanila ay umaabot sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Maging, Panginoon, sa mga cell groups, Bible study centers, sa Baras, sa Pililya, maging sa Tanay, Panginoon, patuloy na ikaw ang maging sentro
maging pangunahin sa gawaing ito, Panginoon. Ang mataas ay walang iba kundi ikaw lamang, O Diyos. At patuloy na pagbuklurin mo po ang TCFC family ng iyong pag-ibig at ng iyong mga salita na siyang magiging patuloy na sandigan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa katugunan na ipinagkaloob mo na sa bawat isa sa amin. Sa buong isang linggo na lilipas, sinihiling namin, samahan, pangunahan, gabayan mo po kami, Panginoon. Let your will be done in our lives, Lord. Salamat po. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, magandang gabi po sa ating pong lahat. God bless you all.